Dito po sa amin sa Laguna, marami pa rin lugar na hindi sementado, lalo na yung mga matataas na lugar, mga pabundok na lugar, kagaya po ng Luciana, Mahayhay, Kabinti, Nagcarlan, at saka San Pablo. Ayan, marami pa kong lugar yan na mga remote na hindi nararating ng ating mga four wheels. So ito nga ho, nagka-canvas tayo ng mga enduro na motorsiklo para ho sa mga lugar na yan. Yung nasa likod natin, yan po yung bagong labas na Kawasaki 150BF. Kaya break muna tayo sa mga scooters. Alam naman natin, ang scooter natin, limitado ang kanyang nararating. So ito, mapa off-road at on-road, okay na okay itong enduro ng Kawasaki. Tara, lapitan natin. Okay mga ka-riders, sa mga naghahanap po ng bagong labas na pang off-road na motorsiklo, meron pong nilabas ang Kawasaki. Ito nga pong Kawasaki 150BF. Ay, poporma lang natin para makita po natin ng maayos. Okay, bago tayo mag-start mga ka-rider, located po tayo dito ngayon sa Premio Motorcycle Retailer. Dito po sa JP Rizal Street, Barangay Sampaloc, Pagsakan, Laguna. Kaya pasyalan nyo lang po yung kanilang bagong labas na 2024 Kawasaki KLX 150BF. Ayan mga ka-riders, meron naman tayong isang pagpipilian pagdating po sa off-road category na motorsiklo. Okay, ito pong Kawasaki KLX 150BF. Ang unang napansin ko po sa kanya, isa lang po ang kanyang LED. Ito lang po ang kanyang headlight. And then yung lahat ng ilaw niya, bukod po dito sa turning signal sa harap hanggang dito po sa likod, ayan, sa kanyang turning signals at saka sa kanyang taillight, stoplight, lahat po sila naka-bulb na. Pero alam nyo, ang pinaka-importante po talaga na naka-LED ay yung kanyang headlight. Siyempre, ito yung magbibigay sa atin ng liwanag sa dadaanan natin. Ito naman mga turning signals, okay lang po yan dahil yan naman ay hindi lagi ginagamit. And then may isa lang pong variant itong Kawasaki KLX 150BF. Ito lang pong combined color ng black at saka ng cyan blue. And then na-attract po ako sa kanyang front suspension na naka-inverted fork na po dahil siya ay kulay gold. Alam naman natin kapag gantong motorsiklo, napapalaban talaga to sa mga challenging road, lalo na sa mga trail road, off-road at saka rough road, mga remote areas dito sa ating mga iba't ibang lugar, lalo na yung mga pabundok nga po. And then meron pong sukat ang kanyang gulong na 2.75 by 21. Yun lang po, tube type pa rin po yung kanyang IRC na gulong. And then syempre naka-spoke wheels po ang kanyang mga wheels. And then naka-single disc po sa kanyang front brake na meron dual piston caliper. And then dito naman po sa rear tire may sukat po na 4.10 by 18. And then napansin ko mas mataas po yung spike ng kanyang gulong dito sa likod. Syempre mas mataas po ang pressure dito sa rear, kaya tama lang po na ganito kalaki ang kanyang mga spike. And then naka single disc din po sa kanyang rear brake na meron pong single piston caliper. Medyo maliit lang po yung kanyang disc dito sa likod. And then sa kanya naman pong rear suspension ay naka Uri track naman po. And then ito po talaga ang proper. Alam naman natin kapag gantong mga enduro motorcycle, dapat talaga mataas ang kanyang muffler. Yun lang, yung ibang motorcycle na enduro na nakita ko po, walang heat guard po eh. Kaya medyo delikado po yan, lalo na
mag-ano tayo, mapapaatras ang ating hita. Delikado baka mapaso tayo. So ito ho, meron siyang metal na heat guard. Then bukod pa po yung kanyang pairings na nakasapin dito sa kanyang heat guard. Kaya well protected tayo sa muffler. Yung decals niya, ang ganda ho ng color combine na ginamit. Ayan ha. Bali apat po, cyan blue, orange, red, saka white. Of course black, yung kanyang main color. Kasama na rin sa color combine niya. Dito meron siyang letter X. And then dito yung kanyang model name na KLX. Madali siya mabasa kasi bold letter po siya na naka-background po yung color white na decals. And then dito yung kanyang displacement po na 150. Okay, sulit na rin po sa kanyang mga accessories. Meron po siyang handle grip protector. And then meron din po siyang undercowl protector dito sa kanyang engine. Protection sa mga bato-bato na madadaanan. And then meron siyang chain guide, color white. And then chain protector din po dito sa ibabaw. And then of course reflector po magkabilang side. And then nasa 1 liter po ang kanyang engine oil capacity. And then sa starting system, ayan, meron po siyang kickstart and then electric starter. Okay, sa kanyang mga switches and button, dito po sa right side, nandito po yung kanyang kill switch. And then ito nga po yung push button niya. Then dito po sa kabila, high beam, low beam. And then turning signals. And then yung kanya naman pong horn. And then ito yung sa ibabaw, yung kanya naman pong choke. Dahil manual transmission po ang 6-speed na KLX 150. And then maliit lang po yung kanyang meter panel. Pero fully digital na po ito. Ito meron po siyang soft touch na button dito sa left side. Pag mag-a-adjust po tayo ng ating mga indicators. Meron din siyang sign dito. Sama-sama na po yung kanyang neutral sign, turning signal, saka high beam, low beam sign. And then nandito po sa gitna yung kanyang ignition. Dito ho sa backrider footrest may rubber po siya. Although metal po yung material, hindi po alloy. Kaya lang po, single seater lang po talaga itong KLX. Bihira naman po tayo makakita talaga nag-aangkas dito. Siguro pag kinakailangan lang. And then foldable din po yung kanyang footrest sa rider seat. Ayan, bakal po ang kanyang material. Then maganda ito, may gear siya. Kasi alam naman natin, pag tayo napapadaan sa lubak, medyo magbabounce tayo. So kailangan nakakapit ang gusto yung ating sapatos dito. Naka-perimeter back section naman po yung kanyang body frame type. And then syempre dahil sa taas ng kanyang ground clearance at seat height, medyo mahirap po ito sa hindi katangkaran mga riders. Meron po siyang 295mm na ground clearance, 817 na seat height, and then sa kanya naman pong curb weight nasa 118 kilograms. Isa po to sa may pinakamagaan na timbang pagdating sa enduro motorcycle. Okay, sa kanya naman pong engine specs, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2-valve pa lang po ang KLX 150, and then air-cooled po ang kanyang cooling system, and then carburetor type pa rin po ang kanyang fuel supply system, and then Euro 3 compliant naman po sa kanyang emission control. 144cc ang eksakto po niyang displacement, and then maximum power of 11.5 horsepower at 8,000 RPM, 11.3 Nm of torque at 6,500 RPM. And then nasa 7 liters po ang kanyang fuel tank capacity. Meron po siyang fuel consumption na 38 kilometers per 1 liter. And then maximum speed nasa 110 kilometers per hour. And then magkano po ba ngayon 2024 ang Kawasaki KLX 150BF? Okay, ito po ang kanyang price. Sa kanya pong spot cash nasa 131,500 pesos. And then sa installment po, magda-down tayo ng 10,000 pesos. Sa isang taon po, 13,165 monthly. Sa dalawang taon, 7,765 monthly. At sa tatlong taon naman po ay 5,965 monthly. And then syempre may rebate pa rin po siya na 200 pesos kapag update po tayo magbayad. Okay, ayan po ang bagong labas na Kawasaki KLX 150BF.